Thank you, Clay. Eden Suarez. Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi naman po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoon na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at ang sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So, yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yan. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan.